Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. 9 na katao patay sa salpukan ng 3 sasakyan sa Isabela. Aso at nakaparadang kotse nagulungan ng malaking bato sa Baguio City. Garahe at bahay nasira rin. Dagupan City at 5 bayan sa Pangasinan binabaha dahil sa habagat at ulang dala ng nagdaang bagyong Krising. At Marusay River nasa critical level na. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, binabaha na ang Dagupan City at 5 bayan sa Pangasinan dahil sa habagat at ulang dala ng nagdaang bagyong Krising. Balitang tinutukan ni CJ Torida. Sa tala ng Pangasinan PDRRMO, isang lungsod at 5 bayan sa probinsya ang nakararanas ng baha dahil sa habagat na pinalala ng ulan na epekto ng nagdaang bagyo. Kabilang ang Dagupan City, Lingayen, Mangatarem, Calasiao, Santa Barbara at Urbis Tondo. Mula Thursday, tuloy-tuloy ang pag-ulan, kuminsan light to moderate at times heavy rain. Ilang pamilya ang nasa evacuation centers. Kabilang ang pamilyang ito mula sa Barangay Maluwad, Dagupan City. Gabi noong Sabado nang dalhin sa evacuation center ang mag-anak ni Nanay Lilibeth. Lumalalim na ang tubig na kaya kinuha na kami. Tuloy ang operasyon ng mga opisyal ng Barangay Maluwad gamit ang rescue boat. Patuloy pang lumalalim ang baha sa mga low-lying area. Kaninang umaga, may inilikas silang pasyente mula sa Calyados at dinala sa ospital. Sobrang lalim po, hanggang dibdib po yung tubig sa kanila kaya hindi siya kayang ilabas ng mga pamilya niya. Malalim ang baha sa Burgos Street. Nagpahirap ito sa mga motorista at residente. Kaya ang ilang tricycle driver hindi muna pumasada. Mga sasakyan, sir. Kawawa yung mga sasakyan. Baha rin sa kahaba ng A.B. Fernandez Avenue. Pati sa bahaging ito ng lungsod, hindi rin nakaligtas sa baha. Nandito tayo ngayon sa panulukan ng Rivera Street at saka Rizal Street. Itong nakikita ninyo sa aking likuran. At makikita natin ang mataas na antas ng baha na nagpapahirap sa mga motorista, lalo na ang mga residente. At sa mga oras na ito, pasado alas 9 ng umaga, walang ulan, medyo maaraw pa nga. Pero ganito ang sitwasyon. Dahil sa baha, ilang negosyo ang nagsara. Hihintayin daw na humupang baha bago sila makapagbenta ulit. Patuloy na nakamonitor ang mga otoridad sa sitwasyon. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ating kamustahin ang latest na sitwasyon sa mga binabahang barangay sa Dagupan City. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito nakakaranas pa rin ng pagbaha sa ilang barangay dito nga sa lungsod ng Dagupan. Siyempre dahil pa rin yan sa high tide na pinapalala pa ng nararanasang pag-ulan, bunsod naman ng habagat. Sa mga oras nga na ito, Chris, ay medyo may kalakasan ang buhos ng ulan dito nga sa aming kinaroroonan. At kabilang, Chris, sa mga binabahang lugar ay ang barangay ng Herrero Perez, partikular doon sa along Pantal River. Actually, ayon sa mga nakausap natin ng mga residente, pangalawang araw na ngayon yung kanilang nararanasang pagbaha doon sa lugar at pinasok na nga rin ng tubig maging yung kanilang mga bahay. Kaya naman nakataas na yung kanilang mga gamit. So far, ayon sa barangay, ay wala pa namang inililikas na residente sa barangay ng Herrero Perez, pero nakaantabay na yung mga residente, nakaredy yung kanilang mga gamit in case na kakailanganin sila lumikas, ay nakahanda naman na sila at nakamonitor din ang mga opisyal ng barangay sa kondisyon o kalagayan ng mga residente.
Last week, Chris, ay namahagi na rin ng prophylaxis o gamot laban sa leptospirosis ang mga barangay officials para matiyak din syempre yung safety ng ating mga kababayan, especially doon sa mga binabahang lugar o sa mga low-lying areas sa lungsod ng Dagupan. Samantala, Chris, update naman tayo dito nga sa aming kinaroroonan sa May Mayombo Road, kung saan sa mga oras nga na ito ay bahagyan ng humuhupa yung baha, bunsod ng high tide. Kumpara kaninang umaga, medyo mas mababa na yung antas ng baha dito sa lugar. Pero kung papansinin natin, dahan-dahan pa rin yung usad ng mga sasakyan, especially yung mga light vehicles gaya ng tricycle, ng motorsiklo, ay talagang dahan-dahan yung kanilang usad. Pagdating naman, Chris, doon sa may Perez Boulevard, pag-akyat doon ng mga sasakyan, ay talaga nga namang wala nang baha doon sa may Perez Boulevard at maging sa may MH Del Pilar. Samantala, Chris, panawagan ng otoridad sa mga motorista, sa mga driver na sa ganitong mga pagkakataon na merong baha, konting ingat lamang sa pagmamaneho, konting konsiderasyon. Lalo pat, may mga naglalakad din ng mga residente sa gilid ng kalsada. So kung mabilis yung sasakyan, Chris, talagang mababasa yung mga naglalakad na mga residente o na mga kapuso natin. Kaya naman sa mga driver, konting konsiderasyon lamang po sa pagmamaneho. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Aso at nakaparadang kotse nagulungan ng malaking bato sa Baguio City. Ang detalye sa report. Sa CCTV footage na ito hapon nung Sabado, kitang-kita ang pagbagsak ng boulder o malaking bato. Nadagana ng isang asong lumabas mula sa kulungan bago gumulong ang bato sa nakaparadang sasakyan na nagmistulang pinitpit na lata. Nangyari yan sa property ni Connie Potenciano sa Camp 7 Cannon Road, Baguio City. Ligtas ang kanilang aso sa video na nadagana ng bato. Pero may isa pa silang aso na siyang nabagsakan ng boulder at nasawi. Pero bukod pala riyan, mas malaking batong dumausdo sa kanilang lugar matapos ang ilang oras. Alauna ng hapon ang unang dumausdos mula sa bundok ang napakalaking bato na dumagan sa nakaparadang kotse dito sa lugar. Pagsapit naman ng alas 5 ng hapon ay sunod na dumausdos mula sa bundok ang mas malaking bato na sumira sa garahe ng isang bahay. At kung papansinin po natin yung bato, talagang walang makakaligtas sakaling merong madaganan. Swerteng nakaligtas ang 4 na magkakaanak na nagkikwentuhan noon sa garahe. Buti ka mo, umalis na yung CSWD at saka mga pulis. Sila lang natira dyan. Umano yung bato na yan. Nagsitalunan sila parang yung may arthritis nakatakbo. Nakatakdang alisin ng malalaking bato sa lugar. Magsasagawa rin ng ocular inspection ang otoridad para malaman ang kondisyon ng kabundukan sa Cannon Road. Pag-aaralan po ng mga technical experts po natin from MGB, DPWH CAR kung anong magandang intervention po na pwede natin gawin para mapag-igting natin yung kaligtasan doon sa may rockfall area na nangyari. Sa datos ng Mines and Geosciences Bureau, maraming lugar sa Cordillera ang maituturing na susceptible sa landslide. Maging ang isang bahagi ng Longlong Tamawan Road sa Baguio City na balahaw ng rock slide. Nagka-landslide din sa iba pang mga lugar sa Cordillera, gaya sa Benguet, Apayao, Abra at Mountain Province. Sa ngayon, sarado pa sa mga motorista ang Cannon Road matapos na maitala ang rockfall sa entrance ng rock shed sa Camp 6 sa Tuba, Benguet. Patuloy na pinag-iingat ang mga motorista, lalo't may banta pa rin ng mga pagguho. Kasama si Ron Alistair Taniado, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nalubog sa tubig ulan ang mga bagong tanim na palay sa Bangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Isang linggo pa lang, simula nang itanim ang mga punla na ito sa Barangay Lanas, Bangaldan, Pangasinan. At dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan, simula pa ng manalasang bagyong Krising na sinabayan ng habagat, ay nalubog sa baha ang mga bagong tanim na palay. Hindi na raw ito mapapakinabangan pa. At ang tanging remedyo ay magtanim ng panibagong punla. Tanim yan, ma'am. Ano nangyari ho? Nalubog na sa ulan. Panibago na naman, ma'am, na tanim. Isa pa sa problema ng mga magsasaka ay ang sobrang tubig mula sa irrigation canal. Dumediretso na kasi sa palayan ang sobrang tubig mula sa mga irigasyon. Makasurvive man daw ang ibang tanim na palay sa tubig, pero tila mamamatay naman sila sa dami ng kuhol na naglipa na sa palayan bunsod ng sobra-sobrang tubig.
Nakamonitor ang Mangaldan Municipal Agriculture Office sa mga palayan sa Mangaldan. Kung lampas 2 linggo o 3 linggo na ang palay, ay malaki ang tsansa nitong makarecover sa pagkababad sa tubig. Pagdating naman sa sobrang tubig sa irigasyon, may mga intervention na rin na ginagawa ang mga magsasaka. Hindi mawasan ma'am, siyempre doon pupunta yung tubig ulan. Marami yung tubig. Patuloy na hinihimok ng Agriculture Office ang mga magsasaka na i-apply sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ang mga tanim na palay. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nasa critical level na ang Marusay River kaya naman apektado na ng pagbaha ang 10 barangay sa Calasiao, Pangasinan. Sundan sa report. Alas 9 kaninang umaga nang maitala ng Calasiao MDRRMO ang 8.6 feet na antas ng tubig ng Marusay River. Nasa critical level na ang ilog matapos lumagpas ang antas nito sa normal level na 2 feet. Maaari pa raw tumaas ang antas kung patuloy ang pagbuhos ng ulan at pagbaba ng tubig mula sa upstream. As of now, wala pa namang pumupunta dito sa Regional Evacuation Center natin, pero mayroong mga parts na nandun sila sa barangay halls nila, doon sila nag-evacuate. Kaya yung mga kasamahan natin ngayon, patuloy na nag-iikot at nagmo-monitor dahil kung kailangan magpa-force evacuation kami, ay gagawin po namin. 10 barangay ang apektado ng baha, kabilang ang barangay Talibao, Lumbang, Ambunao, Bud, Gabon, Longos, Poblacion East, Poblacion West, Mancop at Banlag. Mula sa 1 talampakan hanggang sa 3 talampakan ang naitalang lalim ng baha sa mga nabanggit na low-lying area. Ang ilang residente ng Talibao, kinailangan sumakay ng bangka upang makapunta sa bayan. Hanggang Bewang, yung kalsada kasi natin, hindi pa masyadong inaabot ng tubig. Pero dito, siyempre, part siya ng, ng bahay. Tapos, malaki na siya. Sa mga bahay-bahay, dahil mababa tinaasan yung kalsada. Hanggang tuhod naman lang. Kanselado ang klase sa preschool hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa bayan ngayong araw dahil sa nararanasang pag-ulan. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. At bunsod nga ng panay na ulan, ilang dam ang nagpapakawala ngayon ng tubig. Sa latest monitoring ng Pag-asa, 6 na gates ang nakabukas sa Binga Reservoir sa Benguet, 4 sa Ambuklaw habang 1 sa Ipo Reservoir. Ang tubig na inilalabas ng Ipo dumidiretso sa Bustos Dam, kaya may water release na rin ang Bustos Dam sa Bulacan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Patay ang 9 na katao sa salpukan ng 3 sasakyan sa Aurora, Isabela. Naka-alerto Glam Caligdan, Dizon. Sinampahan na ng patong-patong na kaso ang driver ng truck na nakabangga sa 2 sasakyan madaling araw noong Sabado sa Barangay San Pedro, San Pablo, Aurora, Isabela. Sa CCTV footage, kita ang paglihis ng truck sa kabilang linya ng kalsada at dito nabangga ang kasalubong na van. At nakaladkad ang isa pang van na kasalubong din ng truck hanggang sumadsad sa gilid ng kabilang lane ng kalsada. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na human error ang sanhi ng insidente. Naunang iniulat na kumitil sa buhay ng 8 sakay ng isa sa mga van. Panayan natin sa kanya, hindi naman po daw siya nantok. Katunayan, nung nakatanog din siya ng mga minor injury, so dinala din po siya sa ospital. Pero negative naman po siya dito sa alcoholic practice. Papunta umano ang truck sa Alicia, Isabela upang mag-deliver ng hardware supplies. At ang mga sakay ng van na nakaladkad ay pauwi naman sa Tabuk City, Kalinga. Sa update mula sa PIO Isabela Provincial Police Office, namatay na rin ang isa sa mga napuruhang sakay ng unang van na nasalpok ng truck. Yung pang-siyam na napaulat din na pumanaw, na pag-alaman nung habang nilalapatan po ng lunas sa isang hospital. Na-declare din po na kalaunan ay pumanaw to. Sa ngayon, may isa pang nagpapagaling sa ospital at nasa maayos na raw na kalagayan ang iba pang mga sugatang biktima. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa aksidente at maging ang mga kaanak ng mga nasawi.
Glam Calicdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Patay naman ang 21 anyos na lalaking construction worker matapos na malunod sa rumaragasang ilog sa Barangay Lintik, Banayoyo, Ilocos Sur, hapon noong Sabado sa kasagsagan ng pag-ulang dulot ng Bagyong Krising. Batay sa investigasyon ng otoridad, naliligo sa ulan ang 3 magkakaibigan kabilang na ang biktima. Sa may bahagi ng tulay nang itapon sa ilog ng isa nilang kasamahan ang tsinelas ng isa nilang kasama. Dito tinangka ng biktima na kunin ang tsinelas at tinangay siya ng malakas na agos na ragasan ng tubig sa ilog. Wala pang pahayag ang pamilya ng biktima at mga kaibigan nito. Itong biktima ang lumusong doon sa ilog para kunin itong tinapon na tsinelas ng kanilang kasama. Biro-biruan lang, pero umantong naman sa disgrasya. Maulang panahon ang bumungad sa ilang lugar sa Luzon ngayong Lunes dahil sa hanging habagat. Yan at ang nagdaang Bagyong Krising nag-iwan po ng 2 kumpirmadong patay. Batay sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, may 3 pang nasawi na binavalidate. Isa naman ang kumpirmadong sugatan. Binavalidate naman ang 4 na iba pa. 7 ang pinaghahanap pa. Mahigit 800,000 tao mula sa 19 na rehiyon ang apektado ng masamang panahon. Utos naman ng Department of Agriculture, mamahagi na ng tulong sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Base sa kanilang inisyal na ulat, mahigit 2,000 magsasaka ang naapektuhan. Umabot naman sa mahigit 50 milyong piso ang halaga ng agrikultura na napinsala ng Bagyong Krising at habagat sa Western Visayas at Mimaropa. Kakulangan sa supply ng ilang gulay nararanasan bunsod ng nagdaang Bagyong Krising at habagat. Ang detalye sa report. Nalusaw na ang karamihan sa inangkat na repolyo ni Mang Eduardo na nagtitinda ng gulay sa Mangaldan Public Market. Nabasa kasi ng ulan ng kanilang mga panindang gulay. Kaya naman para mabawi ang puhunan nito, ay tinatanggal na lang nila ang nalusaw na layer ng repolyo. Para hindi malusaw, saka hindi sa yung mga iba. Dahil sa pag-uulan, apektado rin ang supply ng ilang gulay. Kukonti ang supply ng carrots, benguet beans, celery at onion leeks. Ganon din ang supply ng talong at ampalaya. Bunsod nito, muli pang tumaas ang presyo ng ilang gulay ngayong linggo. Basta yung kasi yung carrots ang mataas. Madam, every week na lang para di maano sa pamasahe. Once a week? Once a week na lang. Dati ma'am, dati araw-araw madam, kailangan once a week na lang madam para makatipid. Inaalam ngayon ng Mangaldan Agriculture Office kung gaano kalawak ang pinsala ng pag-uulan sa mga pananim. Sa ngayon ma'am, nasa monitoring pa po kami ng buwan, parang kasalukuyang nagmo-monitor ang ating opisina. Kung magtutuloy-tuloy ang masamang panahon, posibleng tumaas pa ang presyo ng ilang gulay sa mga susunod na araw ayon sa mga negosyante. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, may bagong low pressure area na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility kagabi. Huling namataan ng nasabing LPA 950 kilometers east-northeast ng Eastern Visayas. Sabi ng Pag-asa, nasa medium o katamtaman ng tsansa nitong maging bagyo. Pero posible rin na may isa pang bagong LPA na mabuo malapit naman sa Luzon at pwedeng sumanib sa kasalukuyang LPA. Posible pang magkaroon ng pagbabago kaya tutok lang sa updates. Wala pang direkta epekto ang LPA pero dahil sa habagat, magpapatuloy ang maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, maulan pa rin sa halos buong Northern at Central Luzon. Malalakas ang ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region at Central Luzon. May pabugso-bugsong malalakas sa ulan kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. May tsansa rin ng pag-ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Gale warning itinaas sa baybaying bahagi ng Pangasinan. Taas ng alon aabot daw sa 4 na metro. Sundan sa report. Alas 5 kaninang umaga nang itaas ng Pag-asa ang gale warning sa baybaying bahagi ng Pangasinan. Posible raw na umabot sa 4 na metro ang taas ng alon sa dagat. Kaya ang PDRRMO mahigpit na nakamonitor sa mga mangingisda sa probinsya. Bawal pumalahot dahil malalakas at matataas ang mga alon sa dagat
Delikado ito sa mga maliliit na bangka. Ang mga mangingisdang ito sa Barangay Pantal, Dagupan City, sinamantalang mag-ayos ng kunay. Yung ginagamit nilang pantaboy sa mga isda papunta sa lambat. Inaayos din daw ang makina ng kanilang bangka para walang magiging aberya pagbalik nila sa laot. Medyo malon-alon pa sa dagat, kaya alanganin pa kayong makalabas. Apektado rin ang kabuhayan ng mga bangkero sa malakas na agos ng ilog, kaya nakatenga rin lang sa gilid ang kanilang mga bangka. Apektado kasi mga tumatawid takot din sila pagkuhan, malakas ang agos. Kaya naglalakad na yung kuhan. Iba ang ilan, sinamantala ring ayusin ang kanilang sirang bangka, habang ang ilan, in-enjoy muna ang pangingisda sa gilid. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nasa 132 barangay sa Pampanga lubog sa baha dahil sa walang tigil na pag-uulan. Tutukan sa report. Binayo ng malalakas na ulan ang lalawigan ng Pampanga dahil sa habagat na pinalalapan ng nagdaang bagyong Krising. Ilang low-lying areas tulad ng bayan ng Makabebe ang agad binaha. Sa Barangay Batasan, Makabebe, ang mga residente wala nang magawa kundi lumusong sa baha para makalabas ng kanilang mga bahay. Maging ang Presentation of the Lord Parish ay hindi rin nakaligtas sa pagtaas ng tubig. Sa bayan ng Masantol, umapaw ang tubig mula sa mga palaisdaan papunta sa mga kalsada. Ang mga residente tulad ni Aling Cristina, hirap makapaghanap buhay dahil sa kanilang sitwasyon. Mahirap na mahirap talaga pag may tubig. Hindi ka makapagtrabaho. Sa Barangay Maligaya, Florida Blanca, Pampanga, abot dibdib na ang baha matapos bumigay ang ilang dike sa Porac River. Ayon sa LGU, nasa 7 barangay ang naapektuhan ng pagbaha at 7 pamilya na ang inilikas at dinala sa evacuation center. May mga bumigay na dike kaya biglang pumasok yung tubig sa metro poblasyon. Kaya sa kasalukuyan talagang mataas yung tubig po natin ngayon sa Barangay Maligaya. Ayon sa tala ng Pampanga PDRRMO, as of July 21, nasa 132 na barangays sa 14 na LGU sa Pampanga ang lubog sa baha. Nasa 65,056 na pamilya ang apektado, katumbas ng halos 216,000 na individual. Namahagi na ng family food pack sa mga apektadong residente. Kahit wala pa yung bagyo, lubog na sila talaga. So, kailangan unahin. Glam Calicdan, Dizon, One North Central Luzon. Mahigit 1 metrong taas ng tide level buong linggong mararanasan sa Dagupan City. Narito ang report. Simula kahapon, July 20, nararanasan na ang higit 1 metrong taas ng tide level sa Dagupan City at magtatagal ito hanggang sa Lunes sa susunod na linggo, July 28. Kaya ang nararanasang baha sa lungsod na dulot ng ulang dala ng habagat, maaaring palalain pa ng high tide. Nasa 1.23 meters ang average na tide level sa buong linggo. Pinakamataas ang tide level sa Huwebes at Biyernes na nasa 1.36 meters. Ni-expect na naman ho ng mga tao sa ating barangays na malapit sa ating rivers, magkakaroon na naman ho ng konting baha sa kanilang mga areas. Pinaghahandaan na raw na mag-anak ni Elma sa Sitio Baybay, Barangay Pantal, Dagupan City ang baha. Pag halimbawa pong maabot na po yung bahay namin, lilikas na lang po kami. Pero pag hindi naman po, sa taas na lang po kami ng bahay. Malapit lang sa ilog ang bahay ni na Elma. Bagamat sanay na raw sa baha, nararamdaman pa rin daw nila ang perwisyong dulot nito sa kanila. Sobrang hirap po, lalo na po pag may gusto ka pong bilhin, hindi ka po makakapunta agad kasi baha po. Tiniyak ng Public Alert Response and Monitoring Center ang kanilang mahigpit na pagbabantay sa mga low-lying areas sa lungsod. CJ Torida, One North, Central Luzon.
Walang pasok sa lahat ng antas ng paaralan sa Dagupan City bukas, Martes, July 22, 2025, alinsunod sa Executive Order No. 13, Series of 2025. Bunsod ito ng nararanasang masamang panahon dulot ng habagat. Nagdeklara rin ang lokal na pamahalaan ng Calasiao, Pangasinan ng class suspension bukas, July 22. Kabilang dito ang mga mag-aaral ng preschool hanggang senior high school sa mga pribado at pampublikong paaralan sa bayan. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Umingan sa Pangasinan dahil sa nangyaring flash flood. Naritong report. Dapat isisi sa mga opisyal ng barangay ng Masiil-Siil ang naranasang biglaang pagbaha sa halos 30 barangay sa Umingan, Pangasinan gabi ng Huwebes. Ayon sa punong barangay, hindi magdudulot ng pagbaha ang tubig na nanggaling sa irrigation canal. Hindi rin daw late ang pagbubukas sila ng gate ng Banila River Irrigation System. Ang dahilan daw ng pagbaha ay ang malakas na buhos ng ulan, kaya ang tubig na nagmula sa bundok ay nagdulot ng flash flood. Katunayan po, ang tubig na papasok sa irrigation canal ay hindi po makaka-create ng baha. Sa katunayan nga, madam, ang Karusalisan at Aloo, Don Montano, nagbaha rin doon pero hindi nanggaling sa irrigation canal. Bukas raw ang mga opisyal ng barangay sa investigasyon para malaman na rin kung sino nga ba ang responsable sa operasyon ng Banila River Irrigation System. Dati raw, ang Farmers Irrigators Association ng lugar ang may hawak ng susi at responsable sa operasyon ng Banila River Irrigation System. Pero nang bahain ng maraming bahay sa barangay, humingi ng duplikat ng susi ang barangay at simula noon ay sila nang nakamonitor at nakatutok sa sitwasyon ng irrigation system. Sa katunayan, madam, mayroong asosasyon dito sa 4 na 5 barangay na humahawak niyan, na dapat sila raw ang magmamanas yan, pero gawa ng pagkanilang pagkukulang, hindi ko naman sinasabi na hindi nila ginagawang trabaho nila. Nag-initiate po ako, gumawa ako ng paraan, kumuha ako ng tao para sa steel keeper na kung sakaling tataas ang tubig ay may sasarado kagad yung papunta sa irrigation canal. Nakipag-ugnayan ng GMA Regional TV sa National Irrigation Administration o NIA Pangasinan, pero wala pang opisyal na pahayag ang tanggapan. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang Umingan dahil sa naranasang pagbaha. Kasunod dito, umaasa ng tulong sa gobyerno ang mga apektadong residente sa bayan. Sana mayroon nga, mami. Nga tulong. Kung ano lang ang maibigay ng di mabuti lang. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kasabay ng pagtaas ng antas ng tubig sa Bisdak River sa Ilocos Norte, naglabasa naman ang mga naanod na tilapia. Tila piyesta sa panguhuli ang mga residente. Kanya-kanyang bit-bit ng lambat para makarami. Ayon sa mga residente, madalas maglabasa ng mga tilapia kapag tumataas ang antas ng ilog. Madali umanong manghuli dahil nasa gilid lang ang mga tilapia. Laking pasasalamat nila dahil may pang-ulam na sila. Mga kapuso, sama-sama tayong makiselebrate sa 3rd anniversary ng TikTok Clock. Abangan ang mga paborito nyong artista na bibisita sa TikTok Clock this week. 3 taon nang naghahatid ng happy time, panalong kulitan at only blessings ang TikTok Clock sa mga tiktropa. Kaya chance na ring manalo ng triple prizes. Abangan ang exciting na anniversary special ng TikTok Clock simula ngayong July 21 to 25, 11 a.m. sa GMA. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.